So yun guys, mga idol, nandito tayo ngayon sa clinic kasi si Mrs. ay nagpa-laboratory muna ngayon. At hihintayin ko muna siya dito. So pumasok na siya dyan kasi schedule niya ay 10:30 and then kailangan mas maaga kaming dumating. Ayan, dyan muna siya. Tapos hahanap muna ako ng parking dun sa labas kasi bawal mag-park dito ng matagal eh. At yun nga mga idol, nakahanap tayo ng parking dito sa malapit. At least free dito kasi doon sa sa clinic yung parking doon ay $5. So yun, para makatipid dito lang ako nag-park sa malapit. At yun nga no, yung isa sa pinaka nagustuhan namin dito, free kasi yung yung mga laboratories dito sa Canada, yung healthcare talaga dito maganda. Yun nga lang, depende sa situation eh. Yung iba kasi tulad kami naka-experience din sa emergency. Nung na-emergency ako at saka si Mrs. din before, mahaba lang talaga yung mahaba lang guys yung pila. Maghihintay ka talaga. Pero free siya. Yan nga lang mahaba. Tulad ako before, umabot ako ng 8 hours kakahintay. Matagal pero at least 'di ba free. Dito kasi sa Canada hindi pwedeng puro trabaho lang tayo. Dapat na-monitor din natin yung health natin. So siya ngayon schedule niya for blood works. Ako siguro mga next week kasi pupunta pa ako sa family doctor ko para humingi ako ng referral. Kasi almost a year na rin nung huli kong blood works eh. Kailangan ko rin ma-monitor talaga yung yung health, no? Lalo mahirap yung trabaho at saka puhunan kasi natin dito sa bansang to katawan natin. Kaya dapat alagaan natin dahil syempre dito pag hindi ka nakapasok, may sakit ka, lugi ka. Ikaw rin yung talo lalo kung may mga binabayaran ka. Maganda yung healthcare system nila, no? Yun lang, wala akong masabi doon. Talagang saludo ako doon na free. Kasi malaki natitipid ng mga tao. Although binabawas din naman yun sa mga taxes. Kasi nagtatrabaho tayo dito eh. After namin dito sa laboratory, pupunta kami sa FedEx kasi may papadala kami papunta sa Pilipinas. Actually, ito yung nilakad namin nakaraan sa Toronto noong November pa. Dumating na from Consulate General kasi nagpagawa kami ng nagpagawa kami ng SPA. Yan. Pagawa kami ng SPA galing sa Toronto. So 2 copies to. Yan. Actually ano to guys, SPA to sell, no? Kasi yun. Kami ni Mrs. change plan. Meron kasi kaming naiwang doon, yung pinaka first investment namin sa Pilipinas, which is yung house and lot na nabili namin sa isang subdivision. Binabayaran pa namin sa Pag-ibig kasi yun. So matagal, di ba? Alam niyo naman pag Pag-ibig loan, matagal mo pa siyang babayaran. So since nandito na kami sa Canada, nagbago yung plano namin. Kasi yung bahay na yun ay nasa Kabuyaw. Tapos ang family ko naman sa Palawan, family ni Mrs. sa Batangas. So wala nang tumitingin doon, wala nang nagbabantay sa bahay. Sa madaling sabi, walang nakatira ngayon. Ilang months na, kasi 2 years na ako dito. Si Mrs. dumating dito last year, so 1 taon mahigit na rin siya dito. Tinry namin parentahan yung bahay for 1 year, and then umalis na yung nagrerenta. So naiwan yung bahay, mag-isa na lang, wala nang tao. Kaya nag-decide kami na bitawan na namin. So ang ginawa namin, pina-assume na namin, papatransfer namin sa ibang tao yung yung pagbabayad kasi hindi na namin kailangan din yung bahay. Sa madaling sabi, pina-assume na nga namin yung naiwan naming house and lot doon sa Kabuyaw, Laguna. Tapos nagplan kami ni Mrs. na ayaw na namin ng may mortgage. Bali nag-upgrade kami. Since na 2 taon na kami dito sa Canada, ayaw naman naming masayang yung pagod namin, yung effort namin kakatrabaho dito. Kaya minabuti namin na mag-invest. Pero this time hindi na doon sa Laguna, doon na malapit kay Mrs. Bali sa Batangas, nakabili na kami ng 2 naming residential lot doon. Awa ng Diyos, no? Na katas yun ng katas ng Canada. Yun sa pagsisikap namin.
sa pagtatrabaho dito. Ayaw kasi namin na, alam nyo yun, yung mababaliwala lang yung mga pinaghihirapan nyo dito, pinaghihirapan namin dito. Yung araw tumatakbo, hindi natin namamalayan, nagkakaedad na tayo. So dapat, since na nandito na kami, nandito tayo, dapat worth it. Kasi gusto namin yearly may kami, may na-invest or may improvement sa buhay kahit na mahirap. Kaya nga kami nandito para para ibigay yung best namin, para alam niyo yung lahat tayo pangarap natin yan, magkaroon ng magandang buhay sa future, no? Hindi yung nandito ka na sa bansang to, dito yung magandang trabaho mo, tapos nagpapagusto lang sa sarili natin, no, na inuuna yung mga less priorities. So kaya nga dapat para walang pagsisiyan sa dulo, yung priority talaga natin, dapat yun yung unahin natin. Kung ano yung mga gusto natin, alam natin na makakabuti. Kailangan kasi natin, guys, ng direction sa buhay natin, no? Dapat meron tayong target na tinatahak. Kasi kung wala, para kang alam niyo yun, yung para kang naglalakad sa dilim na hindi mo alam kung saan ka papunta. Pero kung mayroon kang timeline, may target ka sa buhay mo na dapat sa gantong taon may ganto na ako, ganto na yung buhay ko, no? Kahit na hindi mabilis, yung kahit slowly, no? Slowly but surely, no? Slowly na mayroong improvement paunti-unti sa buhay natin. Kasi okay lang naman maghangad tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Pero yun nga, ngayon pa lang dapat sinisimulan na natin para matupad or makamit yung buhay na nais natin sa hinaharap. Kaya magsikap tayo yun, kahit na 'di ba dito sa Canada ngayon puro mga negative yung mga naririnig sa SOCMED. Ang daming mga post na negativity. Ayun, hindi naman kami nagpapadala talaga dun. Kami, kumbaga, ang inisip na lang namin, dapat lagi tayong ready. Kung hindi man tayo pala rin talaga dito na magstay ng matagal, so kung papauwiin tayo, dapat hindi tayo nagsisi, no? Meron na rin tayo dapat na nasimulan dun sa Pilipinas, no? Kasi mahirap bandang huli, mapauwi tayo, wala tayong dala kahit parang masakit isipin, no? Kasi sa point na yun, for sure magsisisi ka. Sana nung mga panahong ito, nung habang nandoon ako, habang kumikita ako ng ganito, sana inipon ko na lang, ganun. Kaya ayaw naman namin na mapunta sa wala yung pinaghirapan. For sure ganun din naman lahat ng kababayan natin nandito. Same din naman tayo ng mga iniisip. Kaya nga nandito tayo para sa family, di ba? Para magkaroon ng maayos na buhay sa hinaharap. Kaya ayun, basta positive lang tayo palagi. Huwag pabayaan ang sarili sa trabaho. Tapos yun nga, yung health talaga is very important. Kasi kung tayo isakitin naman, kasakit tayo dahil sa kakatrabaho, di natin inalagaan ang sarili natin, tayo din yung magsasuffer sa dulo. Kaya sobrang thankful talaga na nakarating kami dito sa bansang to, at thankful sa mga tao na naging daan para makapunta dito sa lugar na to at magkaroon ng panimulang buhay dito sa bansang to. No, masarap isipin, no? Actually nakaka-excite na hindi ko akalain, hindi namin akalain na darating kami sa point na makakapagpagawa na pala tayo ng sarili nating bahay, na hindi na natin kailangang maglung sa pag-ibig. This time makapagpagawa na kami ng bahay na hindi na namin babayaran monthly. So excited nga kami kasi next year is plano na talaga namin na magpagawa. At ayun, excited kami ni Mrs., no? Sa tulong yun ng Panginoon, no? Nang sa itaas. Kasi kung di dahil sa kanya, wala lahat yan, no? Wala lahat ng mga kung anong meron ngayon, na mga blessing na dumarating sa amin. Kaya thankful talaga sa itaas dahil sa kanya.
nabago yung buhay namin at saka napunta kami dito sa sa Canada. Saka sobrang thankful talaga. Kaya ngayon mas lalo pa naming pinagsisipagan na magtrabaho, tsaka yun. So yun guys, tumawag na si Mrs. Uwi na daw kami. Susunduin ko na siya dun. So dito ko na lang tatapusin yung video to. At see you in my next one na lang. No, medyo busy rin talaga masyado kaya hindi ako nakagawa ng video recently. Kasi pagod sa trabaho, alam mo naman. Mahirap yung trabaho natin. So hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli. Bye-bye. So yun nga guys, tapos na daw si Mrs. sa laboratory. Pupuntahan na natin siya ngayon. Naghihintay na daw siya sa labas. Tingnan natin. So ito nga pala yung paligid niya, no? Puno na naman ng snow. Kaya tapos na kasing umulan. Parang may nagpapala na dun. Bali dito, ito yung clinic. So isang kanto lang yung pagitan ko. Pinaghintayan ko. Yan, dito siya naghihintay. Yan.